Marami sa atin ang alam ang mahahalagang kaganapan sa ating kasaysayan. Pero may ilang historical na pangyayari na hindi ganong kilala at sila walang lohikal na paliwanag. Umasa tayo na sa pagdaan ng panahon at mas maraming pananaliksik, mas marami tayong matutuklasan at sana makakita na tayo ng mga sagot. Bilang 20. Walang duda, pambihirang babae si Maud Crawford. Lumaki siya noong dekada 1900 at 20 sa panahon na ang mga babae ay hindi binibigyan ng parehong karapatan tulad ngayon at karamihan ay nag-aasawa at pagkatapos ay inaalagaan ang kanilang tahanan at ang pangangailangan ng kanilang mga asawa. Ngunit sumalungat si Maud sa nakasanayan. Naging valedictorian siya sa high school at nangguna sa bar exam kahit di siya nag-aral ng abogasya. Noong 1927 siya ang naging unang babaeng abogado sa Camden, Texas at kalaunan ay naging unang babaeng miyembro ng City Council. Naging presidente siya ng ilang organisasyon at kinawaran bilang babae ng taon ng lungsod noong 1954. Pagkalipas ng 3 taon, naging bahagi siya ng isang misteryong di pa rin nalulutas kahit pilit tuklasin ng mga nakakakilala kung ano ang nangyari sa kanya. Noong panahong iyon, siya at ang asawang si Clyde ay nagpapaupa ng ilang kwarto sa 4 na babaeng nangungupahan. At noong Marso 2, 1957 wala sa kanila sa bahay. Mag-isa lang sa bahay si Maud, isang bagay na bihirang mangyari. Dahil lahat ng 4 niyang nangungupahan ay umuwi sa kanilang mga bahay para sa weekend. Iniulat ng pinsan niyang si Martha na nakausap niya si Maud sa telepono mga alas 8:30 ng gabi. Sabi pa niya, dapat sana silang mag-asawa ay bibisita kay Maud ng gabing iyon. Pero kinansela nila at nagpasya muna manatili muna sa bahay ng isang kaibigan. Kaya kinabukasan na lang pupunta sa bahay ni Maud. Nadismaya man si Maud na hindi makakarating si Martha. Hindi siya nagalit sa pagbabago ng plano. At ayon kay Martha, maganda ang pakiramdam niya matapos mag-usap. Pag-uwi ni Clyde matapos uminom at manood ng pelikula, nakita niyang wala si Maud sa bahay. Nandun pa rin lahat ng gamit niya at walang palatandaan ng masama. Pero hindi talaga niya mahanap si Maud. Matapos siyang i-report na nawawala, sinabi ng pulisya na hindi sila naniniwala kung saan loob siyang umalis dahil nag-organisa siya ng isang team meeting para sa humigit kumulang 30 babae mamaya pa sa linggong iyon at wala naman siyang dahilan para gustuhing maglaho. Sa loob ng ilang panahon, naging suspect si Clyde dahil hindi sila close na parang mag-asawa. Pero dahil si Maud ang pangunahing naghahanap buhay sa kanilang bahay, napatunayan na wala siyang motibo para saktan ito at nalinis siya sa anumang hinala. Pagkatapos, pinaghinalaan na may kinalaman ang isang tao na konektado sa isang organisadong sindikato ng krimen, ngunit walang nahanap na ebidensya na sumusuporta sa teoryang ito. Sa huli, napagpasyahan na ang pagkawala ni Maud ay talagang bunga ng foul play. Ngunit wala ni isang taong natukoy bilang salarin at hindi kailanman nalutas ang kanyang kaso. Sino mang may bagong impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Camden Police Department sa 870-836-5755. Ang case number ni Maud ay MP5-078. Sa pagdaan ng panahon, may natuklasang arkeologo na kakaibang artipakto na di maipaliwanag. Ang ilan ay natagpuan sa mga lugar na hindi inaasahan at tila hindi nararapat doon, habang ang iba naman ay ginawa ng mga taong hindi pa natin naririnig noon. Sinasabi ng iba na may sumpa ito at may mga larawan ng hayop at bagay na di pa matukoy, kaya naniniwalaan nila na gawa ito ng mga nilalang mula sa ibang mundo o mga nawalang sibilisasyon. May mga artipaktuing sinasabing minumulto o pinamamahaya ng masamang nilalang. Madaming bisita sa Egyptian wing ng Manchester Museum ang naniniwalang may sariling isipan ang isang artipaktong nakadisplay, kahit kadalasan ay may pagdududa sa mga ulat na ito. Ang artipakto ay isang estatuang panlibing mula sa gitnang kaharian na nakadisplay sa vitrina ng museo. Noong una, inisip lang na isa ito sa daan-daang sinaunang artipakto ng Ehipto na natuklasan sa paglipas ng mga taon. Ngunit isang araw, nagbago lahat. Noong Pebrero 2013, habang pinangungunahan ni Campbell Price, tagapangasiwa ng museo, ang isang tour group sa seksyon ng Ehipto,
Napansin niya ang kakaibang bagay na hindi dapat mangyari. Ang estatwang tinatawag na Nab-Sinu ay inililibing sana kasama ng Perayon noong sinaunang panahon dahil pinaniniwala ang magsisilbi itong pangalawang sisidlan ng espiritu ng Perayon kung masira ang kanyang mummy. Tandaan na ang mummy at estatwa ay na-donate sa museo noong 1933 at mula noon ay hiwalay na iningatan. Nagulat si Price nang makita niyang mali ang posisyon ng artipakto at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tinanong niya ang staff sa museo kung may naggalaw pero wala naman. Ilan lang ang may susi sa lalagyan at walang gagalaw sa estatwa nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pinuksan niya ang lalagyan, ibinalik ang estatwa at muling nilock ito. Kinabukasan, nakaharap na naman ito sa ibang direksyon at sumunod na araw, gumalaw ulit ito. Naniniwala siya na may luhikal na paliwanag dito, gaya ng mga pagyanig na di nararamdaman niya at ng kanyang mga besita. Pero walang ibang artipakto sa lalagyan ang gumalaw, kaya naguluhan si Price. Dahil pinaginalaan na may nakapasok sa lalagyan, kinunan ito ng kamera ng litrato bawat minuto. Nang suriin ang mga larawan, nagulat ang mga tauhan ng museo nang mapansing kusa umiikot ang artipakto, samantalang ang iba ay hindi gumagalaw. Iminungkahi na ang pag-ikot ay maaring sanhi ng magkaibang antas ng alitan na isang makatwirang paliwanag. Ngunit nanatiling nagdududa si Price. Iniulat niya na matagal na nakalagay ang estatwa sa parehong lalagyan at hindi pa ito kailanman gumalaw noon, na hindi sana mangyayari kung ang ganitong uri ng alitan ang dahilan. Maraming eksperto ang may opinyon sa teoryang ito, pero wala pa ring makapaliwanag kung bakit biglang umiikot ang artipakto na dati namang hindi gumagalaw. Nananatili pa rin itong nakadisplay ngayon para makita ng kahit sino. Kung sapat ang tapang nila, syempre. Numero 18. Madalas, kapag may nag-ulat ng kakaibang ilaw sa langit na pinaniniwala ang galing sa sasakyang pangkalawakan ng dayuhan, kadalasan silang pinagdududahan. Dahil iniulat ng Anglican Opari ang insidente sa Papua New Guinea, marami ang naniwalang totoo ang kanyang kwento. Noong 1959, sumulat si William Gill, isang Australian Opari, ng liham kay Reverend David Dury, kung saan inilarawan niya ang isang halos hindi kapani-paniwamang bagay. Sinimulan niya ang liham na nagsasabing lalo siyang naniniwala na binibisita ng mga nilalang mula ibang planeta ang daigdig dahil sa dami ng kapani-paniwalang ulat sa lugar na iyon kamakailan. Sinabi niya na karamihan sa mga ulat ay lumabas matapos pagmamasid sa Boyane at may ilang sasakyang nakalutang sa ibabaw ng bundok Pudi. Sinabi niya, nakita rin niya ang ilang ilaw noong Abril 9 ng taon na iyon at lumitaw ang mga ito sa iba't ibang lugar magdamag. Nag-alinlangan si Gill sa mga ulat pero nang makita niya mismo ang mga ilaw, naniwala siyang may kakaibang nangyayari sa kalangitan ng Papua New Guinea. Dagdag niya, kailangan pa rin niya ng siyentipikong ebidensya bago iugnay ang mga ilaw sa aktibidad ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Iminungkahi niya na maaring gawa yun ng electrical na anomalya o may kaugnayan sa atomic na pagsabog sa Nagasaki at Hiroshima 15 taon na ang nakalipas. Inamin niyang nakita ng katulong niya ang sasakyang hugas platito habang pinapanood ang kakaibang ilaw. Pero inisip niya na baka guni-guni lang yon at posibleng nakita na niya ang ganoong larawan sa libro o magasin. Naramdaman niyang kung totoo man ang sasakyan, malamang kontrolado ito ng radyo dahil hindi siya makapaniwalang may kasya ditong tao. Malinaw ang naramdaman ni Gill, ngunit nagbago ang isip niya kinabukasan. Sa ikalawang liham kay Dury, sinabi niyang kagabi may grupo siyang nanood ng mga platong lumilipad ng halos 4 na oras. At gayon ay sigurado siyang may mga pilotong hindi tao ang mga ito. Iniulat niya ang mga sumusunod. Noong alas 6:45 ng gabing iyon, nakakita sila ng maliwanag na ilaw sa langit, tulad din ng maraming ibang tao na nagtipon-tipon lahat upang makita kung ano ang mangyayari. Isang platitong sasakyan na may 4 na paa para sa paglapad ang lumapit at nagsimulang lumutang sa ibabaw ng grupo. Sa loob, nakita nila ang 4 na kakaibang nilalang na gumagalaw. Bawat 4 na segundo, tinatamaan sila ng asul na ilaw mula sa sasakyan at nanatili itong hindi gumagalaw sa sumunod na 45 minuto.
Sa huli, nagsimula itong gumalaw at sa napakabilis na bilis, bigla itong nawala pataas sa kalangitan sa gabi. Nang akala ng grupo na tapos na ang insidente, biglang bumaba ang grupo ng mas maliliit na sasakyan at pagkalipas ng 20 minuto, bumalik ang unang sasakyan. Lahat ng mga sasakyang ito ay nanatili sa lugar sa loob ng susunod na 2 taon at kalahati at nawala lamang sila sa paningin nang magsimulang pumasok ang mga ulap. Pumalik ng sumunod na gabi ang lahat ng sasakyan kasama ang mga piloto. Napansin ni Gil na may 2 nilalang na nag-aayos ng gamit sa likod ng lumilipad na plato at isa pang nakatitig lang sa mga tao. Napagod si Gil sa panunod kaya kumaway siya sa nilalang na ikinagulat niya nang kumaway din ito pabalik. Nang kumaway ng 2 kamay ang isa pang miyembro ng grupo sa sasakyan, ginaya ng mga nilalang ang kanyang ginawa. Lumipat din kalaunan ang sasakyan ng kaunting distansya at hindi nagtagal ay tinakpan na naman ito ng mga ulap. Nang sumunod na gabi, may 8 sasakyan na lumitaw at narinig ni Gil ang malakas na pagsabog, ngunit hindi kailanman natukoy kung saan ito nagmula. Hindi kailanman naipaliwanag ang mga insidenteng ito, ngunit maraming tao na naroon noong mga gabing iyon ang nagpatunay sa mga kwento ni Gil. Ang insidente sa Papua New Guinea ay isang mystery o baka hindi na malutas. Numero 17. Sinasabing naging mahalaga ang mga taong bell beaker sa pagdadala ng panahon ng bronze sa Britanya at posibleng tumulong sa muling pagdisenyo ng Stonehenge. Ngunit kaunti lang ang alam natin sa kanilang sibilisasyon at pamumuhay. Ngayon ay pinaniniwalaan, salamat sa pagsusuri ng DNA, na ang mga taong bell beaker ay dumating sa Britanya sa pagitan ng 2,400 at 2,600 BC. At ang kanilang pagdating ang nagwakas sa panahon ng Neolitiko. Sinasabi rin na napalitan halos ng kanilang DNA ang DNA ng orihinal na taga-Bretanya, kaya halos wala ng koneksyon ang mga sinaunang naninirahan sa mga modernong tao ron na yon. Natukoy ito sa pag-aaral na inihambing ang DNA ng mga inilibing sa Britanya bago at pagkatapos dumating ang misteryo sa mga taong ito. Iniulat ni Professor Ian Barnes na ang DNA mula sa mga labi ng mga taong inilibing pagkatapos ng kanilang pagdating ay malaki ang pagkakaiba sa DNA ng mga orihinal na naninirahan na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa populasyon. Tinawag na bell beaker ang mga tao dahil sa kakaibang estilo ng kanilang paggawa ng palayok. Noong 4,500 taon na ang nakalipas, nagsimula silang gumawa ng natatanging palayok na hugis kampana na unang lumitaw sa Espanya at Portugal. Mabilis naging uso ang estilong ito sa Europa at makalipas ang 1 siglo, lumitaw ito sa Bretanya. Bagamat walang tiyak na paliwanag, iminungkahi ng mga eskolar na ang mga taong bell beaker ay malawakan nagmimigrasyon at dala ang ganitong palayok saan man sila pumunta. Sa loob ng ilang daang taon, mas marami pang mga taong bell beaker ang dumating sa Britanya at hindi nagtagal halos napalitan na nila ang DNA ng mga orihinal na naninirahan sa lugar. Alam din natin kung ano ang itsura nila. Ayon sa DNA analysis, tingin ng mga mananaliksik na maputi ang balat, mapusyaw ang buhok at mapusyaw ang kulay ng mga mata. Noong dumating sila, ang mga katutubo ng Britanya ay kadalasang may kayumangging mata, buhok at ulibong balat na hindi na ngayon. Pinapakita nitong unti-unting napalitan ang mga orihinal na naninirahan dahil ang bell beaker na mga tao ay nagkaanak sa mga katutubo na kalaunan ay nawala sa kasaysayan. Tungkol sa pinagmulan ng mga tao ng bell beaker, dating inisip na galing sila sa Liberia, pero hindi pa rin tiyak ang mga eksperto. Iminungkahi rin na naghalo na sila sa mga manganggaso at manginilak sa Europa bago pumunta ng Britanya, kaya nabago na ang kanilang DNA bago dumating. Hindi karaniwan na ang DNA ng isang grupo ay tuluyang mangibabaw at matabunan ang iba, ngunit naniniwala ang ilang eskolar na may paliwanag dito. Akala nila posibleng may sumiklab na epidemya na nagdulot ng trahedya. Posibleng immune sa sakit ang mga tao ng bell beaker, habang ang mga orihinal na Briton ay hindi. Nagpatuloy umumad ang mga tao ng bell beaker, habang ang mga Briton ay namatay sa salot, kaya unti-unting nawala ang kanilang DNA sa pagdaan ng panahon. May nagsasabi ring ginamit nila ang Stonehenge at iba pang Neolithic na lugar sa Britain, at posibleng may kinalaman sila sa muling pagdisenyo ng bantog na monumento, pero hindi pa ito tiyak.
Dinala nila sa mga katutubo ng Britain ang paggawa ng metal, archery, at natatangin nilang estilo ng palayok. Kung mapapatunayan man ang alinman sa mga ito, maaring mabago ang mga aklat ng kasaysayan na alam natin ngayon. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa sinawa ng tao ng bell beaker. Bilang 16. Noong 2008, si Christine Walters na 23 taong gulang ay nag-aaral ng botanya at ethnobotanya sa University of Wisconsin. Kilala siya sa pananatiling malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng yoga at pilates at nagsimula pa siyang magturo ng ilan sa mga klase na ito para kumita ng dagdag na pera. Habang walang pasok sa kolehiyo ngayong spring break, pinili niyang pahabayan ang bakasyon at pumunta sa Portland, Oregon. Alam na umanda siya sa Deerfield, Wisconsin at nagtagal sa Eureka, California kasama ang ilang kaibigan. Sabi ng mga kaibigan niya, doon siya nagsimulan maging interesado sa espiritualidad, alternatibong pamumuhay at kalagayan ng kapaligiran. Nanggako siya sa kanyang pamilya na makikipag-ugnayan siya habang nandoon siya at sa loob ng ilang panahon, tinupad naman niya ang kanyang pangako. Pero habang lumilipas ang panahon, mas madalang nilang marinig ang balita mula sa kanya. Kapag tumatawag siya, madalas siyang humihingi ng pera dahil hindi siya nagtatrabaho at laging kapos. Noong Nobyembre, 12 ng taon niyon, isang residente ng Arcata ang tumawag sa pulis para i-report na si Christine ay lumitaw sa kanilang pintuan. Pagbukas nila ng pinto, nagulat sila nang makita siyang hubad, maraming galos at lito-lito. Kinuha siya ng mga pulis at dinala sa St. Joseph's Hospital kung saan napansin ng staff na natatakot siya. Nang tanungin kung ano ang labis na nagtakot sa kanya, sinabi niya na may sumusunod sa kanya, ngunit hindi niya masabi kung sino o kung ano ang nagbigay sa kanya ng ganitong paniniwala. Hindi niya maalala ang nangyari bago siya matagpuan sa bahay, pero ulit-ulit niyang sinasabi na matutuntun siya ng mga humahabol saan man siya magpunta. Nang ituring ng mga staff ng ospital na sapat na ang kalagayan ni Christine para ma-discharge, dinala siya sa isang motel. Habang nasa motel, sinabi niyang gagawa siya ng plano para makauwi. Pagkatapos niyang makontak ang pamilya, nagdeposito sila ng $1,000 sa bank account niya para sa pamasahe at gastusin. Alam na bumisita siya sa isang copy center sa Eureka sa isang pagkakataon dahil ipinadala ng kanyang ina ang ilang dokumento na kailangan niya para sa biyahe doon. Nakita siya sa CCTV na parang kinakabahan. Mahigpit hawak ang mga papeles sa dibdib bago lumabas ng tindahan. Ang perang idineposito sa kanyang account ay hindi kailanman nagalaw at nang hindi sila nakatanggap ng balita mula sa kanya, pagsapit ng ika-17 ng Nobyembre agad na nakipag-ugnayan ang kanyang pamilya sa pulisya upang maghain ng ulat ng nawawalang tao. Sa isinagawang paghahanap, natagpuan ang kanyang backpack sa Green Evolution Center sa Arcata. Sa loob nito, natagpuan ng investigador ang ID at perang nawawala niya at pinaniniwala ang iniwan niya ang backpack doon bago siya dinala sa ospital dahil ito ang madalas niyang gawin tuwing magha-hiking sa Arcata Community Forest. Lumabas sa investigasyon na si Christine ay sumali sa illegal na seremonya bago siya nalito. Pinaniwala ang lumunok siya ng illegal na substansya at isang kontroladong substansya kaya nag-hallucinate siya. Ang mga substansyang ito ay nagdudulot ng kalituhan, paranoia at mania, lalo na sa may problema sa kalusugan ng pag-iisip. Hindi pa natatagpuan si Christine, kaya desperado na ang kanyang pamilya na makakuha ng mga sagot. Ang sinumang may impormasyon na maaaring makatulong matukoy ang kinaroroonan niya ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Sheriff ng Humboldt County sa 707-445-725 isa. Ang case number ni Christine ay MP 5,477. Bilang 15. Noong mga taong 1400 at 1500, kilala ang marangal na pamilyang Corte Real mula Espanya sa hilig nila sa paggalugad ng mga karagatan ng mundo. Ang dalawang anak ng pamilya, sina Gaspar at Miguel, ay namana ang hilig na ito mula sa kanilang ama, si Joao Vaz Corte Real. Si Gaspar ang sinasabing tunay na manlalakbay sa kanilang dalawa dahil lumaki siyang nakikinig sa mga kwento tungkol sa malalayong lupain at mabilis niyang natutunan kung paano magbasa ng mga mapa. Lalo pang gumakas ang kanyang pagnanais sa pakikipagsapalaran dahil sa mga natuklasan ng ibang manlalakbay pagsapit ng 1,500 gaya ng mga bagong rutang pangkalakalan, kontinente, teritoryo at mga lahing hindi pa nila kailanman nakita noon.
Pinili si Gaspar ni Haring Manuel ang una ng Portugal na nasa hustong gulang na siya na sumama sa ibang manlalakbay sa pagtuklas ng mga bagong lugar. Sa unang paglalakbay niya, posibleng narating niya ang Greenland pero pinagtatalunan pa ito. Ikinuwento niya na bago sila makalapag, napilitan silang bumalik dahil sa masamang panahon. Pero balak niyang bumalik na may mas maraming tao. Noong 1500 arisa matapos makabuo ng malaking grupo ng manlalakbay, naglayag siya muli na may 3 barko. Pagdating nila ron, nahirapan sila dahil sa mga nagyelong kondisyon. Hindi kaya ng barko ang yelo, kaya binago ni Gaspar ang ruta at pinaniniwalaan lumapag ang grupo sa Newfoundland o posibleng sa Labrador. Matagumpay ang ekspedisyon at dinala ni Gaspar ang halos 60 residente ng lugar pabalik sa Portugal. May nangyaring hindi natin alam sa biyahe nila dahil ligtas nakarating ang 2 barko, pero nawala ang barko ni Gaspar. Hindi matanggap ni Miguel ang pagkawala ng kapatid at dahil mahibig siya sa pakikipagsapalaran at pinangakuan ng bahagi ng lupa, nagpasya siyang hanapin si Gaspar. Noong 1502, nagtipon siya ng bagong grupo ng mandaragat at naglayag sa 3 barko mula Lisbon. Bumalik siya sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang kapatid na nangangahulugan na siya at ang kanyang mga tauhan ay kailangan tawirin ang parehong nagyayalong dagat na dinaanan ni Gaspar at ng kanyang mga tripulante. Hindi naging problema dahil nakarating sila roon ng walang abala. Ngunit pagkatapos, nakagawa si Miguel ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nagdesisyon siya mas marami silang masuyod na lugar ng mas mabilis, kaya inutusan ang 3 barko na maghiwa-hiwalay. Nagkasundo silang magkita sa isang lugar sa kalagitnaan ng Agosto ng taong iyan. Dumating ang 2 barko, ngunit nawala ang barko ni Miguel, pati na ang kanyang mga kapatid. Pinaniwalaan na ang kanyang barko ay maaaring nasira na hindi na kayang ayusin dahil sa yelo o lumubog ito sa gitna ng bagyo. Hindi sumuko ang pamilya Corte Real. Noong 1503, nagpadala ang kapatid nilang si Vasco Anes ng 2 barko sa parehong lugar para hanapin ang magkakapatid. Dahil hindi siya pinayagang sumama, na maiintindihan naman. May ilang historiador na nagsabing maaring isa o parehong magkapatid ang nagdesisyong hindi bumalik sa Portugal at namuhay ng matagal sa isa sa mga lugar na ito. Pero siyempre, hindi ito napatunayan kailanman at ang mga historiador ay maaari lamang magpalagay kung ano ang nangyari sa magkapatid na Corte Real noong mga siglo na kalipas. Bilang 14, ang pagkawala ng 21 anyos na si Hyun Sung, kilala bilang Cindy, ay patuloy na bumabagabag sa mga awtoridad dahil hindi pa rin matukoy ang nangyari sa kanya noong 2001. Noong panahong iyon, estudyante si Cindy sa Penn State University. Nasa huling taon na siya sa Integrative Arts nang bigla siyang nawala at hindi na muling nakita o narinig. 2 ang trabaho niya noon at naghahanda na para sa pagtatapos sa tagsibol ng susunod na taon. Ngunit hindi na niya nagawang matupad ang mga planong ito dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap isang gabi. Noong ika-31 ng Oktubre ng taong yon, nagpasya siyang lumabas kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang Halloween. Nakasuot siya ng bunny costume na binubuo ng itim na palda, puting pang-itaas at mga tenga ng kuneho na isinusuot niya sa ibabaw ng kanyang ulo. Nag-enjoy ang grupo at bago mag-alas 4 ng madaling araw, ay nagpasya silang umuwi na. Nagpunta sila ng kaibigan niya sa apartment building niya at ibinaba siya ilang minuto bago mag-alas 4 ng madaling araw. Hinintay siya ng kaibigan na makapasok sa gusali bago umalis at hindi pa rin alam ang sumunod na nangyari. Pagkawala ng pagkawala ni Cindy, pumunta ang mga investigador sa kanyang apartment at nagulat sa kanilang nakita. Malinaw na nakapasok siya dahil naiwan ang backpack niya sa pinto. Iniwan niya ang cellphone sa dati nitong pwesto at tinanggal ang peking pilikmatang isinuot niya sa party. Kaya, pinaniniwalaang naghahanda na siyang matulog nang may nangyaring nauwi sa pagkawala niya. Habang tuloy ang paghahanap, napansin ding nawawala ang kanyang bag, ID, mga credit card at bunny costume na suot niya noon. Nakita ang apartment na maayos at walang bakas ng pilit na pagpasok.
Tinanuang ang kanyang mga kapitbahay, ngunit sinabi nilang wala silang narinig na kakaibang ingay noong umagang yon at wala rin silang nakita na kahina-hinalang tao sa gusali. Walang sinuman ang nagsabi na kusang loob siyang nagpasya na mawala dahil siya ay isang napakamaasahang tao at hindi siya aalis sa kolehiyo nang hindi sinasabi sa kanyang pamilya. Maganda ang kanyang mga grado kaya walang dahilan para siya ay biglang mawala. Maraming panawagan ang ginawa para sa sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kaso na lumantad, ngunit wala ni isang saksi ang nagpakita. May tumawag sa pulis at inulat na may babaeng kamukha niya na sa pilitang isinakay sa kotse sa Chinatown, Philadelphia. Hindi nadbunga ang lead at hindi rin nakumpirma kung si Cindy ang dinukot. Noong 2003 iniulat ni Paul Weekly na dinukot si Cindy ni Hugo Selinski, isang kilawang kriminal sa Pennsylvania noon, kasama si Michael Karkowski. Hinalughog ang bahay ni Selinski sa Luzerne County at may natuklasang ebidensya ng matitinding krimen, pero walang kaugnayan sa kaso ni Cindy. Kung may nangyaring masama na naging dahilan ng kanyang pagkawala ay nananatiling hindi alam at ang kapalaran ni Cindy ay isa pa ring misteryo. Ang kanyang kaso na walang pangalan ay may case number na MP3088 at sinumang may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala ay hinihiling na makipag-ugnayan sa pulisya ng bayan sa 8-4237-11-722 at panggitin ang agency case number na 370-1-370-1-3711. Bilang 13. Ang Seth material ay isang aklat na isinulat ni na Jane Roberts at ng kanyang asawa na si Robert Butts. Ngunit ito ay kakaiba sa lahat ng ibang aklat na nailathala dahil inaangkin nila na naglalaman ito ng kanilang komunikasyon sa isang nilalang na tinatawag na Seth. Nagsimula ang kwentong ito noong 1963 nang maisipan ni na Jane at Robert na magsagawa ng pananaliksik para sa isang aklat na sinusulat ni Robert tungkol sa extrasensory perception. Bumili sila ng Ouija board at nagsimulang mag-eksperimento upang malaman kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi tungkol sa mga board na ito. Hindi nila alam na magbabago na pala ng tuluyan ang kanilang mga buhay. Noong 3 ng Desyembre ng taong yon, nagsimula silang makipag-usap sa isang lalaking nilalang na nagpakilalang ang pangalan niya ay Seth. Sinimulan nilang isulat ang mga pag-uusap, ngunit kalaunan, si Jane ay nakatanggap ng mga mensahe kahit wala na ang Ouija board na parang dumidiretso na sa kanyang isipan. Ibig sabihin, hindi na kailangan ang board dahil kayang direktang ipasa ni Jane ang mga mensahe kay Robert na sumusulat nito. Sinabi ni Seth na isa siyang milawang na purong enerhiya at wala nang interes sa pisikal na mundo. Sabi pa niya, tapos na ang lahat ng reinkarnasyon niya at ngayon ay nasa ibang antas na siya ng pag-iral. Bukod pa doon, ang impormasyong ibinahagi niya ay naibigay na rin dati sa marami, ngunit sa bawat bagong henerasyon, inuulit nila ni Seth at iba pa ang kanilang mensahe. Familiar si Seth sa makabagong pananalita at sabi ni Jane, madalas matapos nilang mag-usap, hindi niya maalala ang pag-uusap o kung uminom siya ng alak. Bagamat maraming mensahe si Seth, layunin niyang turuan si Jane at ang mundo na kayanan ng likhain ang sarili nilang realidad gamit ang kanilang iniisip at paniniwala. Ipinaliwanag din niya na ang reinkarnasyon ay totoo at pangunahing prinsipyo ng pag-ira. Ipinaliwanag niya kung paano nililikha ng bawat tao ang sarili nilang realidad. Ang panloob na ego ng sinumang tao ang responsabal sa paglika ng kanilang pisikal na anyo at ang pisikal na kapaligiran sa kanilang paligid. Ang kanilang mga karanasan ay itinatakda ng kanilang mga inaasahan, paniniwala at salubin, at ang mga karanasang ito ay nililika ng panlabas na ego. Sa madaling salita, ipinaliwanag ni Seth na bawat tao ay nararanasan ang buhay na kanilang pinagtutuunan ng pansin at maaari lamang itong mabago kapag nagpasya silang baguhin ang kanilang mga inaasahan at paniniwala. Pinaliwanag ni Jane na ang pisikal na kapaligiran ay nililikha ng ating isipan. Ang mga ideyang ito ay puno ng enerhiya mula sa isipan ng marami at ang mga karanasan nararanasan natin bilang grupo o individual ay nililikha rin sa parehong paraan sa pamamagitan ng pag-iisip at enerhiya. Sinabi rin ni Seth na walang simula o wakas ang realidad at nangakong ang susunod sa kanya ay makakaranas ng ibang antas ng kamalayan at mga pakikipagsapalaran hindi niya kailanman maiisip. Nagpatuloy ang mga sesyon na ito sa loob pa ng 21 taon hanggang sa pumanaw si Jane noong 1984.
Marami mang naniniwalang hindi talaga umiral si Seth. Marami pa rin ang nakakita ng karunungan sa mga akda ni Jay dahil nabago ng kanyang mga libro ang pananaw nila sa mundo. Bilang 12. Nakakatakot ngunit nakakaintriga ang mga sabayang pagkawala. Marami sa ganitong uri ng pagkawala ang naganap sa iba't ibang panig ng mundo sa kasaysayan, ngunit iisa lamang ang ganitong pangyayari na naganap sa Sweden. Ang kaso ay ukol sa tatlong lalaki, Geir Karlsson, Jens Dalsha at Kjell Johansson na magkakatrabaho sa isang shipyard sa Gothenburg. Noong Hulyo 29, 1965 at 65 may ginawa sila na hindi pa rin maipaliwanag at hanggang ngayon ay isa sa pinakamalaking misteryo ng Sweden. Pagkatapos ng shift nila ng hapong iyon, nagpasya ang tatlong lalaki na gamitin ang Volvo ng kapatid ni Dalsha at nakita silang sumakay bago umalis. Naging komplikado ang kaso dahil pinaniniwala ang konektado ito sa isa pang kaso sa parehong araw kahit walang nahanap na ebidensya. Kinahapunan, si Humner Lundvist, isang 18 taong gulang, ay patungong Yusakil na dadaan sa Gothenburg kahit wala siyang sariling kotse. Sa halip, nagpasya siyang mag-hitchhike at sa isang pagkakataon ay nakatanggap ang kanyang pamilya ng postcard mula sa kanya na may nakasulat lang na ayos lang ako, wag mag-alala. Ang tatlong lalaki sa Volvo ay hindi nakauwi at hindi rin nagpakita sa alinman sa kanilang mga susunod na shift. Iniulat ng kanilang mga kaibigan at pamilya ang pagkawala nila ng magkakahiwalay, kaya hindi tiyak kung magkasama sila, ngunit malamang ayon sa mga autoridad. Si Lundvist ay hindi na muling nakita at dahil huli siyang na-report na nawawala, hindi tiyak kung konektado ang dalawang kaso. Ipinapalagay na nadaanan ng tatlong manggagawa sa shipyard na nagmamaneho ng Volvo si Lundvist at nagpasyang isakay siya. Walang lisensya sa pagmamaneho ang tatlo, kaya posibleng na-aksidente sila at napunta sa lawa o ibang anyong tubig. Iniisip na plano talaga nilang umuwi noon dahil sa ilang dahilan. Iniwan ng tatlong lalaki ang lahat ng kanilang mga personal na gamit, kabilang na ang kanilang pera at mga ID. Kakapanganak lang ng asawa ng isa at ayon sa pamilya niya, hinding-hindi niya iiwan ang mga ito. Isa pang teorya na inilalabas ay na ang pagkawala ay may kaugnayan sa isang krimen na naganap sa lungsod sa parehong araw. Dalawang lalaki ang nagtangkan magnakaw sa bangko pero naharang ng mga empleyado na naghagis ng bato habang sila'y tumatakas. Sa huli, hinubad ng mga magnanakaw ang kanilang damit at ipinakita ang suot nilang scuba gear, patunay na plano nilang tumakas sa ilalim ng tubig. Nasugatan ang isang lalaki nang aksidenteng pumutok ang baril niya at hindi siya nakatakas. Siya at ang kanyang kasabwat ay kalaunan na aresto, pati na rin ang isang pangatlong lalaki. Maraming naniniwala na konektado ito sa pagkawala, pero walang ebidensyang nag-uugnay sa dalawang insidente ang nahanap. Sa mga nakalipas na taon, may mga ulat na nakita si Lundvist sa Singapore, ngunit walang nakumpirma. Siya at ang tatlo niyang kaibigan mula shipyard ay nananatiling nawawala. Isang lalaki na suot ang sweater ni Karlsson ay natagpuan sa apartment niya ilang araw matapos iulat na nawawala siya. Sinabi niya na buhay at maayos si Karlsson at matatagpuan sa pub district. Hindi nagbunga ang lead at hindi nakilala ang estrangero, kaya nanatiling hindi nalutas ang kaso. Bilang 11. Kung tatanungin mo ang random na tao kung sino ang nakadiskubre ng Amerika, 99% ay sasagot ng Christopher Columbus. Ito ang tinuro sa paaralan at kasaysayan, pero ayon sa ibang sanggunian, isang taga-Wales talaga ang unang nakarating sa kontinente. Noong 1170 pinamunuan ni Owen Gwynedd ang seremonyal na lalawigan ng Gwynedd sa Wales at itinuturing pa rin siyang isa sa pinakamahusay at pinakamahalagang hari ng bansa. Sa ilang pagkakataon, naglaban sina Owen at Haring Henry II ng Inglaterra tungkol sa kalayaan at pagpapalawak ng Wales dahil gusto ni Henry mabawi ang Wales para sa Inglaterra. Natalo si Henry, mina Owen at mga kaalyado niya sa Wales na tinulungan ng masamang panahon noon. Noong 1170 pumanaw si Owen at halos agad-agad nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang 13 anak kung sino ang papalit sa kanya sa trono. Ang dalawang anak niyang sina Madoc at Rered ay nagpasya na wala silang gustong kinalaman sa alitan o sa iba pa nilang kapamilya.
Sumakay sila ng barko sa Yandelo at naglayag pa kanlura ng walang tiyak na patutunguhan ayon sa alamat para makita kung saan sila mapapadpad. Naglayag sila patawid ng karagatang Atlantiko at sa huli ay napadpad sila sa kontinente ng Amerika. Nagpasya silang kailangan nilang ibahagi ang natuklasan nilang ito sa kanilang mga kababayan, kaya bumalik si Marek sa kanilang bayan upang kumuha pa ng mas maraming lalaki. Pagdating doon, ikinuwento niya sa mga tao ang kanilang paglalakbay at bagong mundong natuklasan kasama ang kanyang kapatid. Dahil sa kanyang mga kwento, maraming lalaki ang sumama sa pangalawang biyahe at noong 1117 ay naglayag sila mula sa isla ng Mundy. Nakabalik ang grupo sa Amerika at lumapag sa Mobile Bay, Alabama. Mula ron, naglakbay sila paakyat sa Ilog, Alabama at nagtayo ng mga batong kuta sa daan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito ng mga tribong katutubong Amerikano at kinumpirma nilang ang mga kutang ito ay itinayo ng mga puting lalaki, bagamat hindi kailanman napatunayan na ito ay sina Marek at ang kanyang grupo ng mga mandaragat. Ngunit kinumpirma ng mga historiador na ang mga estrukturang ito ay kahawig na kahawig ng Castle Dolwith Allen sa Conway County Borough sa Wales. Natuklasan na mas nauna pa ang mga estrukturang ito bago dumating si Christopher Columbus, kaya naniniwala ang marami na si Marek ang totoong nakadiskubre ng kontinente. Hindi na maling nakita sina Marek, Rered o mga tauhan nila at pinaniniwalaan na nativi sila sa Amerika o namuhay bilang bahagi ng katutubong tribo. Pangsempu. Ang batong ulo ng Guatemala ay isang artipakto na naitala noong dekada 1950. Simula noon, sinusuri ng mga eksperto kung sino ang gumawa nito, paano ito napunta roon, at sino ang inilalarawan nito. Matagal na hindi alam ang eksaktong lugar kung saan nakuha ang ulo, maliban sa gubad ng Guatemala lang ito natagpuan. Noong 1987, sinubukan ng may-ari ng lupa kung saan natagpuan ang ulo na alamin pa ang tungkol dito. Nagpadala siya ng larawan at paglalarawan ng kakaibang artipakto kay Dr. Oscar Rafael Lara, isang abogado, notaryo at doktor ng pilosopia. Ayon sa may-ari, ang larawan ay mula pa dekada 1950. Nalaman ni David Hatcher Childress, isang manlalakbay, ang balita habang binabasa ang newsletter na Ancient Skies. Nagpasya siyang siyasatin mismo ang natuklasan, kaya't kinuntak niya si Dr. Lara. Ayon kay Lara, natuntun niya ang may-ari ng lupa at kabilang ito sa pamilya Bayoner. Sinabi niyang ang batong ulo ay nasa 6 na milya mula sa baryo ng La Democracia, kaya agad nagplano si Childress na magpunta roon. Sandali lang ang tuwa niya dahil agad siyang binalitaan ni Dr. Lara na pagdating nito sa lugar para inspeksyonin ang bato, wasak na ang lahat. Bukod pa rito, sinira ng mga revolusyonaryo ang ulo mahigit 10 taon na ang lumipas, gamit itong target sa kanilang pagsasanay. Wasak na ang bibig, mata at ilong ng estatwa, pero nagawa pa rin ni Lara kumuha ng sukat. Sinabi niya kay Childress na 16 na talampakan ang taas nito at may leeg ang ulo. Pagkatapos ng ekspedisyon, nagkaroon ng labanan sa riyon, kaya hindi na nakabalik si Lara. Dahil dito, nananatiling hindi nasasagot ang mga misteryo ng batong ulo hanggang ngayon. Maraming bagay sa estatwa ang naging palaisipan sa mga eksperto at posibleng hindi na nila malaman ang mga sagot. Una, mukhang may mataas na kaalaman sa paglikha ng ganitong mga estatwa ang mga gumawa nito. Pero hindi natin alam kung sino sila dahil walang tada ng kasaysayan na magpapakilala sa kanila. Pangalawa, ang mga tampok sa mukha ng estatwa ay hindi makatuwiran dahil ipinakita ng mga larawan na ipinadala kay Dr. Lara na ito ay may mga tampok na Caucasian na hindi dapat posible dahil wala pang mga explorer na Caucasian ang nakarating sa lugar na iyon noong panahon na inukit ang ulo. Bukod pa rito, wala sa mga taong naninirahan sa lugar na iyon noong panahong iyon ang may ganong mga tampok sa mukha, kaya't pinaniniwalaan ng ilan na may ibang puwersang sangkot ng ito ay ginawa. Itinanggi ng mga historiador ang ideya ng impluensya ng mga nilalang mula sa ibang planeta, gaya ng mungkahi ng ilang mababang antas na publikasyon at TV show. Patuloy silang naghahanap ng sagot, ngunit sa kabila ng mga dekada, wala pa ring malinaw na kasagutan. Ikasiyam.
Matagal nang naguulat ang militar ng kakaibang ilaw sa langit at ang misteryosong pagkawala ng dalawang piloto na sina Felix Moncla at Robert Wilson ay kabilang dito. Nangyari ang insidente noong gabi ng ika-23 ng Nobyembre, 1953. Ayon sa mga ulat, maunos ang gabing iyon at naging mapaginala ang mga miyembro ng US Air Defense Command malapit sa hangganan ng Canada nang may mapansing eroplanong lumalapit sa kanilang radar. Una, inakala nilang Canadian na eroplano iyon. Pero para makasiguro, agad silang nagpadala ng F-85C Scorpion Jet mula Kinross Air Force Base para magsiyasat. Sumakay ng eroplano sina unang Teniente Felix Moncla bilang piloto at ikalawang Teniente Robert Wilson bilang taga-subaybay gamit ang radar. Sa mga sumunod na buwan, naging kakaiba ang mga pangyayari sa Himpapawid at ayon sa mga ufologist, isa ito sa pinakakakaibang naitalang pagkakita ng militar sa UFO. Inakalang madali lang hanapin ang eroplano pero hindi ganoon ang nangyari. Pagkaalis ng jet, hirap si Wilson subaybayan ito sa radar dahil madalas itong mampalit ng direksyon. Ipinasa ito sa mga tauhan sa lupa na agad nagbigay ng direksyon kay Moncla. Pinabilis niya ang takbo sa 500 milya bawat oras at unti-unti nang nahahabol ang di kilalang sasakyan. Pero kalahating oras na ang lumipas. Nagulat ang mga tauhan sa kakayahan ng kabilang sasakyan na magmaniobra at napanood nila nang may kaba ang padlapit ng jet sa target. Inutusan nila si Moncla na bumaba mga 25,000 hanggang 7,000 talampakan. Mga 70 milya mula sa baybayin ng Kiwi No Point na abutan nila ang hindi kilalang bagay. Ang mga miyembro ng militar na nagbabantay sa radar ay nagsabi na ang dalawang blip sa kanilang screen ay nagsimulang lumapit sa isa't isa, ngunit pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan. Biglang nawala sa radar ang signal ni Moncla at Wilson, dahilan ng matinding pag-aalala sa lahat. Ilang segundo lang, biglang nag-iba ng direksyon ang pangalawang sasakyan at agad nawala ang blip nito nang walang paliwanag. Nagpadala agad ng ibang sasakyan para alamin ang nangyari, ngunit hindi nakita ang dalawang lalaki. Nagsagawa ng paghanap ang US Air Force, Coast Guard at Canadian Air Force, ngunit walang napala. Sa ulat nito sa media, ipinaliwanag ng militar na ang dalawang signal sa kanilang radar ay tila nagsanib sa isang punto, pagkatapos ay biglang nawala ang kanilang jet na parang naglaho sa hangin. Kalaunan, pinago nila ang pahayag at sinabing nagkamali ng interpretasyon ang radar operator. Matagumpay na intercept ni Moncla at Wilson ang bagay na iyon na isang Canadian Air Force C-04 na pito na eroplano. Dagdag pa nila, ang eroplano ay lumihis ng humigit kumulang 30 milya mula sa orihinal nitong ruta at pumasok sa restricted na airspace. Nang tanongin tungkol kina Wilson at Moncla, sinabi nilang maaring biglang nakaraanas ng matinding hilo ang piloto, dahilan upang bumagsak ang eroplano sa Lake Superior habang pauwi na sana ang dalawang lalaki sa base matapos nilang matagumpay na matapos ang kanilang misyon. Sabi ng militar ng Canada, katang-isip ito dahil wala silang flight noong gabing iyon. Una, sinabi sa asawa ni Moncla na bumagsak siya sa lawa at pagkatapos ay sinabi sa kanya na sumabog sa ere ang eroplano ni Moncla. Tinanggal sa talaan ng militar ang anumang banggit sa misyon at hindi rin naipaliwanag ng buo ang insidente. Marami ang naniniwalang ito ay enkwentro sa sakyang mula sa ibang daigdig. Ngunit kung totoo man ito ay malamang manatiling lihim dahil walang rekord ng misyon. Numero 8. Alam nating lahat ang tanyag na tanong. Kung may punong bumagsak sa gubat at walang tao, may tunog ba iyon? Isa itong nakakaintrigang palaisipan na hindi kailanman magkakaroon ng tiyak na sagot. Katulad ng isang mystery yung may kinalaman sa mga punong bumagsak na nangyari sa Washington noong 2018. Nangyari ang insidente malapit sa Lake Quinault na matatagpuan sa Olympic Peninsula sa estado ng Washington, particular sa Quinault Valley sa Olympic National Park. Madalas marating ng day hiker ang lugar, pero ang hilagang bahagi ng lawa ay halos puro pribadong bahay. Kilala rin ang lugar na ito dahil sa tatlong malalaking punong conifer na itinuring na pinakamalaki sa kanilang uri na natuklasan kailanman.
Mahigit 1,000 taon na ang ilan sa mga punong ito at parang matatayob na gusali sa taas. Ang mga puno sa lugar na ito ay kilala sa kanilang tibay at katatagan. Kaya naman lalong naging misteryoso ang nangyari noong ika-27 ng Enero 2018. Sa mga oras ng umagang iyon, isang uri ng puwersa ang nagawang bunutin mula sa lupa ang humigit kulang 110 sa mga punong ito at wala pang paliwanag na natagpuan. Unang suhestiyon. Maaring dumaan ang malakas na hangin sa lugar na hindi kinaya ng mga puno. Kinontak ang mga kalapit na istasyon ng panahon at nakumpirmang walang malakas na hangin na naitala noon. Walang na-detect ang radar system na senyales ng ganong hangin. Ang mahalagang naitala ay pagsadubong ng mataas at mababang presyon ng hangin. May ilang eksperto ang nagsabing microburst ang dahilan ng pagkakatumba ng mga puno. Kapag may microburst, may pababang hangin na bumabagsak sa lupa. Ngunit bihirang sapat ang lakas nito para itumba ang mga puno, lalo na kung matanda at malalim ang ugat ng mga iyon. Kung ang mga puno nga ay napatumba ng hangin, kailangan umabot ito ng hanggang 80 milya bawat oras para magdulot ng ganong pinsala at walang ganong bilis ng hangin na naitala noong umagang iyon. Nagulat ang mga eksperto nang malaman nilang ang pagbagsak ng mga puno ay nagdulot ng epekto sa lupa na naitala pa bilang maliit na lindol sa Richter scale. Nang matagpuan ang mga natumbang puno, nagkapira-piraso ang mga katawan ng mga puno at nagdulot ng pinsala dahil sa laki at bigat. Napatumba ang mga linya ng kuryente at naging hindi madaanan ang North Shore Road dahil sa mga nakaharang na puno. May mga nagtulad ng mystery ito sa pangyayaring Tunguska na nalutas ng matuklas ang galing ito sa mandaking pagsabog ng meteor sa impapawid. Noong nangyari yon, agad natukoy na pagsabog ang dahilan, di tulad ng mga natumbang puno sa Olympic National Park na wala pa ring paliwanag hanggang ngayon. Alam na natumba ang mga puno eksaktong 1:26 ng madaling araw dahil iyon ang oras ng naitalang aktibidad na seismiko. Pero wala iyong naitulong sa mga eksperto para malutas ang misteryo. Nanggako silang ipagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhibalang araw. Numero 7. Nakakabahala kapag nalamang buhay pa pala ang isang akala'y patay na nang hindi alam ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bagamat tipatiya kung nabuhay si Herschel Greenspan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, may isang litrato na tila nagpapakita nito. Si Greenspan mula Hanover, Germany ay hindi naging opisyal na mamamayang Aleman dahil sa batas sa pagkamamamayan ng Germany noong 1913 na nagsasabing ang batang ipinanganak sa Germany ay magiging mamamayan lamang kung doon din ipinanganak ang parehong magulang nito. Naging mamamayan siya ng Poland kasama ang pamilya pagkatapos ng unang digmaang pandigdig. Nang manirahan sa Hanover, inanunsyo na aarestuhin ang lahat ng Hudyo mula Poland sa Germany, kabilang ang pamilya ni Greenspan sa 12,000 na inaresto. Kinumpiska ang lahat ng ari-arian at lupa nila, kaya napilitang bumalik sa Poland sakay ng tren. Pagdating nila sa hangganan, kinailangan nilang maglakad ng mga 2 milya para marating ang lungsod, ngunit hindi sila pinayagang makapasok at kinailangan nilang manatili sa hangganan kung saan inalagaan sila ng Red Cross. Mabigat ang sitwasyon doon at marami ang nagkasakit. Hindi mamatiis ni Greenspan ang ganitong uri ng pagtrato, kaya nagplano siya ng masama. Matapos makakuha ng pera, bumili siya ng baril at nagtungo sa embahada ng Alemanya sa Paris. Hiniling niyang makausap ang opisyal ng embahada, nagkunwaring espiya at may mahalagang impormasyong ibabahagi. Sinabi niyang ibibigay lang niya ang impormasyon sa embahador na tinawag niyang kanyang kadakilaan, pero nakontento na lang siyang makausap si Ernst von Rath, Jr. na opisyal. Dinala siya sa opisina ni von Rath para tanungin, pero imbes sumagot, binunot ni Greenspan ang baril at nagpaputok. Agad siyang inaresto at inamin ang krimen. Sumikat si Greenspan dahil sa bigla niyang ginawa at nagbigay siya ng ilang panayam habang nakakulton sa Fresnes Prison sa Paris. Sinikap ng prosekusyon na maibalik siya sa Alemanya para sa paglilitis, pero tumanggi ang pamahalaan Pranses. Sa huli, inilipat siya sa Burgas, ngunit habang inililipat siya kasama ang ilan pang bilanggo, inatake sila ng eroplanong Aleman.
May ilang bilanggo ang nakatakas sa kaguluhan at inisip na kasama si Greenspan dahil wala siya sa mga dumating sa Burgas. Kung nalaman niya ito, baka tumakas siya. Pero imbes ay naglakad siya sa Burgas at sumuko sa pulisya. Paliwanag niyang naiwan lang siya nang tipunin ang ibang bilanggo matapos ang pag-atake. Nakulong siya sa Toulouse, ngunit hinanap pa rin siya ng mga Aleman. Sumuko na ang Pransya, kaya hiniling nilang ibigay sa kanila si Greenspan kahit tinanggihan siyang bigyan ng pagkamamamayang Aleman. Hindi tumutol ang pamahalaang Pranses sa kahilingan at kinulong si Greenspan sa Prince Albert Strasse. Inilipat siya sa Magdeburg, ngunit hindi na alam ang nangyari sa kanya pagkatapos. May naniniwalang namatay siya sa kulungan, pero managsasabing nakaligtas siya sa digmaan at lumipat sa Paris. Lalong tumibay ang teoryang ito noong 1900 at 46 nang lumabas ang darabang umano'y si Greenspan ang lalaki. Ang larawan ay mula sa Alemanya. Bagamat hindi tiyak kung si Greenspan ito, naniniwala ang marami na gapatuloy siyang mamuhay nang matagal nang hindi na diskubre ng mga autoridad ng Alemanya. Numero 6. Ang pagkawala ni Jacques Vergès ay nanatiling misteryo at hindi pa rin alam ang mga aktibidad ng kontrobersyal na abogadong ito habang nawawala siya. Dahil sa hindi maganda niyang reputasyon, marami ang naghihinala ng masama kay Vergès. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang pagkawala, kaya wala ring alam ang mga autoridad. Si Vergès ay isang Pranses na abogado na pinaalis bilang komunista at anti-colonial na militante. Nung bata pa siya, mandirigma siya ng French resistance sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bumagsak agad ang reputasyon niya nang maging defense attorney. Nakilala siya bilang tagapagtanggol ng demonyo dahil madalas nang ipagtanggol ang mga kriminal ng digmaan, komunista, at mga taong itinuturing ng lipunan na dapat makulong habang buhay. Gumamit siya ng rupture defense na winawasak ang kasong laban sa kanyang kliyente sa pamamagitan ng pagdurog sa autoridad ng korte. Marami ang naniniwala na dahil kay Vergès, nakalaya ang mga delikadong kriminal at mas maraming buhay ang nasira, kaya mas mabuting hindi na lang siya nagpakita muli. Ang mga kasong kinasangkutan niya sa Algeria, ang pinakamakilala at pinakamatagumpay niya. Noon panahong iyon, ipinagtanggol niya ang mga miyembro ng pambansang prente ng pagpapalaya ng Algeria sa digmaang pangkalayaan ng Algeria at kabilang siya sa grupong abogado na nagtatanggol sa halos 6,000 akusado. Dito niya unang ginamit ang rupture defense strategy at may mga humanga sa kanyang katalinuhan. Marami ang naniwalang siya ay tiwali at mandaraya, kaya't pinantaan ang kanyang buhay. Noong dekada 60, sinuportahan niya ang bagong gobyerno ng Algeria at sumanib sa mga makakaliwang revolusyonaryo. Si Jamila Bouhired, asawa niya, ay kilawang nasyonalista at militante ng Algeria na tinuring na pambansang bayani dahil sa kanyang mga karumal-dumal na ginawa sa Algiers noong 1957. Naniniwala ang marami na si Vergès ay hindi na kontento sa anino ng asawa, kaya ipinagtanggol niya ang mga militante ng Palestina. Madalas siyang purihin ang mga pag-atake ng militante, kaya mabilis siyang kinamuhian ng milyon-milyon. Noong 1970, sinabi niya sa asawa at mga kaibigan na kailangan niyang magpunta sa Espanya para sa isang karaniwang biyahe, at ito ang huli niyang pagpakita sa loob ng 8 taon. Sa halos buong panahon, akala ng lahat na inabot na siya ng bunga ng kanyang masamang reputasyon at wala ng buhay. Pero noong 1978, bigla siyang muling nagpakita at ipinagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari at hindi siya nagbigay ng paliwanag kung saan siya naroon sa mga panahong iyon. Naniniwala ang kanyang pamilya na baka siya ay inaresto o pinatay ng mga kaaway. Nang tanungin siya tungkol sa pagkawala, sagot niya na siya ay pribadong tao at nagdagdag, "Lumakad ako sa kabilang panig ng salamin kung saan ako nagaprentis." Hindi malinaw ang ibig niyang sabihin at lalo pang pinapalabo ng mga sumunod niyang sinabi. Sa isang pagkakataon, sinabi niya sa isang media outlet na mahal niya ang mga ahas dahil likas silang palihim kagaya niya. Dagdag pa niya, naramdaman niyang pareho sila ng mga ahas dahil mahilig din siya sa dilim at pagiging madisa. Inatake sa puso si Vergès at namatay noong Agosto 15, 2015 ang sekreto ng kanyang pagkawala.
Malamang hindi na natin malalaman kung nasaan siya o ano ang ginawa niya sa 8 taon na inakalang patay na siya. Bilang 5. Ang nakakalitong kaso ni Sir Charles Kingsford Smith ay nagsimula pa noong 1935 at dahil hindi siya kailanman natagpuan, nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso bilang isang misteryo sa Australia. Si Smith ay kilala noon kanyang panahon dahil siya ay itinuturing na isang eksperto sa paglipad at may taglay na malaking karisma. Ang kanyang karera ay binubuo ng maraming tagumpay na wala pang nakagawa noon. Tulad ng tuloy-tuloy na paglipad sa buong Australia, paglipad mula Australia papuntang New Zealand, Australia papuntang London, at ang unang pagtawid patungong silangan sa Karagatang Pasipiko. Kahanga-hanga na ang mga tagumpay na ito, ngunit natabunan ng mga pangyayari noong 1935. Nagsimula ito noong Nobyembre, pitunan magpasya si Smith na dumipad mula London pabalik Australia. Sa panahong ito, 38 taong gulang na si Smith na tinatawag ding Smithy ng mga kaibigan at isinama niya si Tommy Petherbridge sa biyahe. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw, lumipad ang dalawa sa eroplanong iisang make na Lady Southern Cross. Nagpa-gasolina sila sa Allahabad, India bago pumunta sa Singapore. Nakita sila sa impapawid habang dumaan sila malapit sa isa pang piloto si Jimmy Melrose na agad nag-ulat dahil tuwang-tuwa siyang makita ang sikat na magka-partner. Si Melrose umano ang huling nakakita kina Smith at Petherbridge bago sila nawala. Dapat tandaan na matapos muntik nang mamatay si Smith habang lumilipad sa ibabaw ng Bondi Beach noong siya'y bata pa, nagkaroon siya ng takot sa tubig o aquaphobia. Ibig sabihin nito, tuwing lilipad siya sa ibabaw ng tubig, madali siyang atakihin ng matinding kaba o panic attack. Hindi pa rin tiyak kung may kinalaman ito sa pagkawala niya, pero malabo dahil may co-pilot siyang pwedeng agad magkontrol ng eroplano kung kailangan. Dahil hindi nakarating ang dalawa sa paruroonan, maraming teorya ang lumabas tungkol sa nangyari sa kanila. Akala ng karamihan ay bumagsak ang eroplano nila sa matataas na puno ng Ai Island sa Myanmar at may dahilan ito. Walang isla sa mapa ni Smith kaya posibleng hindi niya napansin na dadaanan niya ito. Nadiskubre rin ang isang paa ng undercarriage ng eroplano sa isla 18 buwan matapos silang mawala. 3 buwan matapos silang mawala, may piloto na nag-ulat ng mga naputo na matataas na puno sa isla. Pero dahil walang ibang wreckage na nakita, hindi masabi kung ito ay dahil sa pagbagsak ng eroplano ni Smith. May naniniwalang inanod lang ang undercarriage sa isla at mas malayo sa timog bumagsak ang eroplano ni Smith. Mula noon, ilang taon na, kabilang na ang historiador na si Ian McKenzie ang naghanap sa isla para sa karagdagan mga palatandaan, ngunit wala silang natagpuan. Hindi na nalutas ang pagkawala ni na Smith at Petherbridge at maaring hindi na malalaman ang nangyari noong gabing iyon. Pang-apat. Kamangga-mangga para sa arkeologo ang makahanap ng fossil wala milyon at milyong taon na ang nakalipas. Isipin mong makadiskubre ka ng isang misteryosong fossil na kahit eksperto hindi matukoy kung anong hayop ito galing. Iyan ang nangyari sa isang baguhang arkeologo na si Ron Fine noong 2011. Ang kanyang natuklasan ay patuloy na nililito maging ang pinakamagagaling na eksperto sa larangan. Si Ron ay kabilang sa isang grupo na tinatawag na Dry Dredgers, isang samahan na nakabase sa Universidad ng Cincinnati. Binubuo lamang ito ng mga baguhang arkeologo at ang kanyang natuklasan ang pinakakapansin-pansin ng grupo. Tumulong din sila sa mga professional na paleontologist sa kanilang mga natuklasan sa loob ng mahigit 7 dekada at nagbigay ng mahalagang ambag sa larangan ng arkeolohiya. Ngunit nananatiling hindi pa alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pagkakatuklas sa fossil ni Godzilla dahil hindi pa rin tiyak ng mga eksperto kung ano talaga ito. Ang lugar sa Cincinnati ay dating natatakpan ng mababaw na dagat 450 milyong taon na ang nakalipas. Pinaniwalaan na nirahan sa dagat ang nilaalang na ito, ngunit misteryoso pa rin dahil ito lang ang natagpuang halimbawa. Mukhang halos hindi kapani-paniwala ito dahil sa laki ng nilalang, kaya't pinangalanan itong Godzilla mula sa halimaw sa pelikula na si Godzilla. Ang organismo ay tinatayang may habang 7 talampakan at merong maraming hugis elliptical na lobe na parang mga estruktura sa katawan nito.
Nang makita ni Ron ang fossil, agad niyang napansin na wala itong katulad sa anumang nakita na noon ng kahit sino. Inihalin tulad niya ito sa isang saguaro cactus sa itsura na may saysay dahil ang cactus ay may mga patag na sangga na kahawig ng mga lobe na nakita sa fossil. Agad din niyang napansin na hindi ito katulad ng karamihan sa mga fossil na natagpuan sa lugar. At labis siyang na-excite sa posibilidad na nakakita siya ng isang bagay na hindi pa nakikita noon. Di tulad ng ibang makinis na fossil, may tekstura sa ibabaw ang fossil ni Godzilla. Habang mas maraming bahagi ng fossil ang nabunyag, naging malinaw na kakaiba ito sa lahat ng natagpuan doon sa 200 taon ng paghuhukay ng mga paleontologist. Kumpirmado na ang fossil ni Godzilla ay tunay na biologikal ang pinagmulan. Ngunit kahit ang mga pinakabeteranong eksperto ay hindi pa rin makapagdesisyon kung ito ba ay isang halaman, hayop o uri ng algae na namuhay sa reyon milyon-milyong taon na ang nakalipas. Nang ito ay nahukay mula sa lupa, sinimulan ni Ron na maingat na pagdugtong-dugtungin ang daan-daan bahagi hanggang sa mabuo ang isang buo at magkakaugnay na kabuuan. Umasa silang may matutuklasan pa tungkol sa organismo, ngunit kahit natapos, hindi pa rin nalaman ni Ron at mga eksperto ang pagkakakilanlan nito. Naniniwala si Ron na ito ay nakatayo ng tuwid at meron itong mga bias na tinatawag niyang mga sanga na nakaabot sa iba't ibang direksyon. Iminungkahi niya na maaring isa itong sinaunang uri ng kelp o damong dagat na tumubo sa dagat noong panahong yan, at na ang particular na specimen na ito ay lumaki ng mas malaki kaysa sa iba. Napansin ng ilang mananaliksik na may parang kaliskis ito sa ibabaw, pero tiyak silang hindi ito isda dahil tila wala itong buto. Dahil dito, iniisip ng ilang mananaliksik na maaring espongha ito. Pero dahil hindi pa tiyak kung halaman o hayop, kailangan pa ng dagdag na pananaliksik para makahanap ng sagot. Numero 3. Dati, inisit na ang talaan ng mga hari ng Sumerian ay puro nilalang at tauhan lang mula sa kanilang mitolohiya. Ngunit ayon sa DNA analysis, maaaring kabaliktaran ang totoo, na lalo pang nagpapadabo sa misteryosong tuklas na ito. Ang unang pangalan sa talaan ay mula pa noong 226,000 taon na ang nakalipas, na tila kakaiba dahil ayon sa mga historiador, wala pang sibilisasyon noon. Iniisip na nagsimula lamang ang sibilisasyong Sumerian noong 5,400 BC at natapos ito makalipas ang 600 taon. Dahil dito, nalito ang mga historiador nang malaman nagsisimula ang talaan ng mga hari daan-daang libong taon pa bago iyon. Ang susunod ay isang listahan ng mga panggalan ng mga hari na namuno sa Sumer hanggang 1,817 BC. Ang mga pangalan ay nakasulat sa wikang Sumerian gaya ng inaasahan. At ang mga ito ay inukit sa mga tabletang luwad na natagpuan sa sinaunang Mesopotamia, na ngayon ay tinatawag na Katimugang Iraq. Natagpuan ang listahan sa ibang paghuhukay sa rehiyong iyon noong ika-20 siglo at unang nadiskubre ni German-American na iskolar Hermann Hilprecht ang unang piraso. Nadiskubre niya ito sa huling bahagi ng labinsiya, naraan at inilathala ang natuklasan noong 1,600 matapos ang pananaliksik. Noong 1,911 na diskubre ni Jean-Vincent Scheele ang mas maraming piraso at sa mga sumunod na taon, 18 piraso ang nahukay. Ikinukuwento rin ito ang madaking bahang halos kapareho ng sa Biblia na nangyari sa lugar na iyon libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit nananatiling hindi alam kung ito ay katang-isip lamang o totoong pangyayari sa kasaysayan. Ang kakaiba sa talaan ng mga hari ng Sumerian ay ang ilang haring binanggit bago ang madaking baha ay sinasabing namuno ng libo-libong taon na imposibleng mangyari. 8 sa mga haring binanggit ay namuno ng 341,200 taon. Kaya may nagsasabi na katang-isip lang o mitolohiya ang talaan. Si Haring Enmu-Luana ay nakatala na namuno ng 43,200 taon at si Haring Kaliuga naman ay nakatala bilang namuno ng 432,000 taon. Mas pinatiba nito ang teorya ng mitolohiya dahil madalas gamitin ang 432 sa mistisismo sa kasaysayan. Mahalaga rin ito sa mga Viking, Maya at sinaunang Griego.
Pero may mas lohikal na paliwanag. Ayon sa ilang historiador, naka-encode ang mga numerong ito sa formula gamit ang sistemang matematikal na nakabatay sa 60 ng mga Sumerian. Kung i-apply ito sa listahan, mas nagiging makatwiran ang mga panahong namuno ang mga haring bago ang Baha. Pero pag in-apply ito sa mga hari matapos ang Baha, pumapalya ang sistema. Ayon sa listahan, matapos ang Baha, bumaba mula sa langit ang pagiging hari sa Sumer at napunta ito sa isang bagong lungsod na tinawag na Kish. Ilan sa mga haring binanggit pagkatapos ng panahong ito ay sina Nunggishlishma na namuno ng 670 taon at Zuka-Kip na naging hari ng 900 taon. Ikinumpara ng ilang historiador ang mga matagal na pamumuno sa mga hari sa Biblia na nabuhay ng daan-daan taon. May nagsabi ring posibleng konektado ang talaang ito sa mga haring iyon, pero di pa ito napapatunayan. Sa kabuuan, ang mga hari pagkatapos ng Baha ay namuno ng 24,500 at 10 taon, 3 buwan at 3 kalahating araw. Pagkatapos, lumipat ang pamumuno sa Uruk at iba pang lugar sa Iraq. Habang lumilipas ang mga petsa sa talaan, mas umiikli ang pamumuno ng bawat hari maliban sa ilan na namuno ng daan-daang taon. Matagal nang pinaniniwala ang mga Sumerian ang nagtatag ng unang sibilisasyon ng tao. Pero dahil sa DNA testing na isinagawa sa isang sample na isinumitate ng isang lalaking nagangalang Albert Perry, sinabi sa kanya na ang kanyang DNA ay maaring matuntun hanggang sa isang ninuno na nabuhay mga 338,000 taon na ang nakalilipas. Na noon ay inakalang imposible at hanggang ngayon ay iniisip pa rin ng marami na imposible. Marami pa ring naniniwala na ang mga haring ito ay nabuhay libu-libong taon. Ngunit hanggang ngayon, tinatanggap pa rin ito ng may pag-aalinlangan habang wala pang sapat na impormasyon. Pangalawa. Ang kagubatan ng Amazon ay isa sa pinakamisteryosong lugar sa mundo. Ang mga siyentipiko, arkeologo at mga manlalakbay ay bumisita na sa kagubatan sa loob ng mga dekada at kahit na maraming kamanghamanghang mga natuklasan na ang nagawa, hanggang 80% ng Amazon ay nananatiling hindi pa natutuklasan. Kaya naman, hindi na dapat ikagulat na may ilang mga hindi maipaliwanag na natuklasan sa kagubatan sa paglipas ng mga taon. Isa na rito ang 450 kakaibang geoglyphs na natuklasan sa nakalipas na 25 taon. Ang mga geoglyph ay malalaking disenyo ng mga pattern o figura tulad ng mga hayop o tao na nilirikha sa lupa gamit ang mga bato, graba o mismong paghuhukay sa lupa. Matatagpuan ang mga disenyong ito sa iba't ibang panig ng mundo at marami dito ay hindi pa rin lubos na ipinaliwanag. Ang mga geoglyph na natuklasan ay malamang na hindi sana nakita, ngunit dahil sa pagtanggal ng mga puno at iba pang mga halaman sa lugar, lumitaw ang maraming bahagi ng lupa at ilan dito ay naglalaman ng mga kakaibang imaheng ito. Iminumungkahi ngayon na ang mga taong nanirahan sa kagubatan, libu-libong taon na ang nakalipas ay mahusay na pang-asiwaan ang lupain bago sila naghiwa-hiwalay at muling bumalik ang kalikasan. Sa totoo lang, mas mahusay daw silang pangasiwaan ang lupain kaysa sa atin ngayon. Natuklasan ang mga geoglyph sa 5,000 milyang parisukat na lugar. Kaya posibleng gawa ito ng iba't ibang tribo para sa iba't ibang layunin. Karamihan ay hinukay sa lupa na may sukat na 12 yarda ang lapad at 13 tanampakan ang lalim. Kadalasan, bilog o balo o parisukat ang hugis at ang iba ay mas simple. Natuklasan ito ng linisin ng mga nag-aalaga ng baka ang lupa para makakain ng damo ang kanilang hayop at naguluhan sila sa kahulugan ng mga hugis gaya ng mga siyentipiko ngayon. Mas marami pang natuklasan sa pamamagitan ng mga larawang satellite kaysa sa iilang nakita ng mga taong nasa lupa. Nagbigay ang tanawing ito wala sa himpapawid ng mas malinaw na pagtingin sa mga hugis, pero hindi pa rin alam ng mga mananaliksik ang layunin ng mga geoglyph noon. Nananatiling misteryo kung paano nagawang lumikha ng mga sinaw ng tao ng malalaking hugis na ganon katumpak. Iminumungkahi na hindi nilikha ang mga hugis malapit sa mga nayon dahil halos walang natagpo ang kagamitang gawa ng tao sa paligid. Iminumungkahi na ipinapakitaan ng mga ito ang mga lugar kung saan ginanap ang mga pampublikong pagtitipon noon o kaya ay mga lugar ng mga gawaing panrelihiyon tulad ng mga ritual.
Ngunit nananatili itong haka-haka dahil wala pang natatagpuan sa mga lugar na ito na magpapatunay sa teorya. Ikinagugula ng mga eksperto na alam ng sinaw ng tao kung paano alisin ang mga puno at halaman para malikha ang mga geoglyph na hindi masama ang epekto sa kapaligiran. Gumamit sila ng mga teknik para paanatiling malusog ang kagubatan, di tulad ng pagkalbo ng gubat sa Amazon na yon. 4 na ran at 50 geoglyph na ang natuklasan at hindi nasira ang kagubatan. Patunay na natutunan ng sinaunang tribo kung paano lumikha ng mga hugis na ito nang hindi napipinsala ang kanilang kapaligiran. Numero 1. Isang arkeolohikal na lugar sa Malta ang gumugulo sa mga mananaliksik dahil hindi na matukoy kung sino ang gumawa o kung ano ang gamit nito noong libo-libong taon na ang nakalipas. Ang lugar na tinutukoy ay tinatawag na Hypogeum of Halsafliet at ito ay matatagpuan malapit sa Grand Harbor ng Valletta sa Malta. Kahanga-hanga ang kasaysayan ng pagkakatuklas nito dahil natuklasan ito ng hindi sinasadya at walang nakakaalam na umiiral ito. Noong 1900 at 200 Mason ang inatasang magtayo ng mga bahay sa lugar at siya ay abala sa paglalagay ng pundasyon ng mga gusaling ito. Habang naghuhukay siya, aksidenteng nabasag niya ang bubong ng hypogeum ng Halsafliet. Di niya alam na mahalaga itong tuklas sa kasaysayan. Nang surin ang lugar, natuklasan na malaking bahagi ng itaas na padapag ng gusali ay nasira dahil sa nagsimula ng konstruksyon. Ngunit hindi lahat ay nawala dahil na lamang buo pa ang mas mababang palapag. Sinimulan agad ang paghuhukay at noong 1900 at 3 naging pag-aari ng isang pribadong mamamayan ang lugar. At sa loob ng susunod na 8 taon, hinukay ng mga arkeologo ang mas marami pang bahagi ng complex hanggat maaari at natuklasan na ito ay itinayo na may 3 magkakaibang antas. Hindi alam ng mga historiador kung ano ang iisipin tungkol sa komplikadong estruktura dahil tila isa itong uri ng labirint na nagdadala sa iba't ibang mga silid. Nakita rin nila ang mga pasilyo at sulok sa complex pero hindi sila tiyak kung ano ang gamit ng mga sivid na ito. Maingat na inukit sa limestone ang buong labirint at natuklasan napakataas ang kalidad ng ilan sa pagkakayari. May mga batong napakalinis at eksakto ang pagkakagawa at di natin alam paano ito nagawa gamit sinaunang kasangkapan libo-libong taon na ang nakalipas. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, natagpuan ang ilang bilog na hukay sa iba't ibang bukas na lugar na pinaniniwala ang ginamit sa seremonya ng pagsamba. Dahil sa kakaibang pagkakagawa ng hypogeum ng Halsafliet, may ilan na may ibang teorya sa totoong layunin nito. Naniwala ang ilang mga historiador na ang partikular na paraan ng pagkakagawa ay pinili upang mapahusay ang mga katangiang akustiko ng complex dahil tila ang mga silid ay maingat na inangkop para sa mga partikular na frequency spectrum. Kung totoo ito, maaring ang hypogeum ng Halsafliet ang isa sa pinakamatandang estrukturang ginawa para pagandahin ang tunog ng mga instrumentong pangmusika. Bagamat misteryoso ang estruktura, kakaiba rin ang ilang relikyang natagpuan doon. Isa rito ay ang maliit na estatuang pinangalanang The Sleeping Lady. Sinasabing ito ay sumisimbolo kay inang kalikasan o ayon sa ilang eskolar, katapusan ng buhay. Ang lugar na ito na nagmula pa noong 4,000 hanggang 2,500 BC ay nangangailangan pa ng masusing pag-aaral at malamang na magpapatuloy pa ang paghuhukay dito sa mahabang panahon. Sana maghatid ang pananaliksik ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga misteryosong taong ito at sa kanilang pamumuhay noon. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa future uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.